Chapter 4501 nagulat si Maxine sa kanya. Mga salita. Hindi pa siya nakapasok sa quasi-acme rank at malayong malaman ang tungkol. Mga bagay na ito. Naguguluhan na tanong ni Maxine, bakit mo sinasabi sa akin ito? Ang aking cultivation base ay napakababa, at ang mga bagay na ito ay hindi pa ako nababahala. Dapat kang makakita ng kailam. Acme like Thea or even James instead. Ano ang silbi ng pagpunta sa akin? At saka, sino ka ba? Pwede mo akong tawaging Teresa. Napangiti si Teresa at sinabing, natural, may mga dahilan ako para makipag-ugnayan sa iyo. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo. Alam ang katotohanan. Ngayon ay wala nang maitutulong sa iyo. Napaisip si Maxine. Nagpatuloy si Teresa, na nagsasabing, kapag ang bilang ng Kylem Acmens ay umabot sa A. Tiyak na bilang, ang Sky Burial ay sasapit sa Greater Realms. Isang Mega Sky. Nakakatakot ang paglilibing. Kapag nangyari ito, hindi mabilang na digmaan ang Sesabog, at ang magiging magulo ang Greater Realms. Sa kasamaang palad, hindi ako makakuha ng anumang insight sa sanhi pa ng mga digmaang ito. Ang alam ko lang ay ang nalalapit na Mega Sky Burial. Nakakatakot at may kinalaman sa ilang mga powerhouse mula sa nakaraang Sky Burials. Natigilan si Maxine at mabilis na nagtanong, hindi ba sila dapat patay? Sagot ni Teresa, hindi naman kasing simple. Maraming powerhouses talaga ang namatay sa nakaraang dalawang Sky Burial. Gayunpaman, ang Chaos ay umiral sa nakaraan. Maraming mga powerhouse na umiral mula pa noong sinaunang panahon ang makakadama. Paparating na Sky Burials at gumamit ng iba't ibang paraan upang maiwasan ang mga ito. Gayunpaman, imposibleng maiwasan ang Mega Sky Burial. Pagdating ng panahon, ang mga powerhouse na ito ay maghahayag ng kanilang mga sarili at makakamit ang anumang pag-asa. Kaligtasan ng buhay. Walang pakialam na sagot ni Maxine, hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Ano? May kinalaman ba sa akin ang kaligtasan ng Greater Realm? Pupunta tayong lahat. Mamamatay na magkasama, kaya kailangan ko bang matakot? Nahiwalay na siya sa mga makamundong gawaing ito at wala siyang pakialam. Siya ay mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay mapupuksa ng sama-sama. Napabuntong hininga si Teresa. Hindi niya inaasahan na walang ambisyon si Maxine. Kahit na, worse, parang walang pakialam si Maxine. Kung gayon, manatili ka muna rito. I'll let you go whenever you come to a different desisyon. Pagkatapos magsalita ni Teresa, nawala siya sa lugar. Tumayo si Maxine at sumigaw, hoy! Biglang nawala ang gazebo. Sinubukan ni Maxine na umalis sa lugar ngunit nag-trigger ng restriction barrier. Natamba ang kanyang katawan, at nahulog siya sa lupa. Nabugbog si Maxine matapos mahulog. Bumalik siya sa pagkakatayo at nagpout, what the hell? Dahil hindi makaalis, nagpa siya si Maxine na manirahan sa isang liblib sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay makahanap ng isang tirahan na mag-isa. Samantala, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa isang misteryosong palasyo sa isang lugar sa loob. Ang Greater Realms. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang misteryoso habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Nakatingin sa malayong kalangitan, mamulong siya, ang swerte ng landas sa langit. Lumipat patungo sa mga tao. Ito ay isang senyales na malapit na ang isang Mega Sky Burial mangyari. Hindi ko na kayang magtago pa at dapat maghanap ng mga bagong pagkakataon. Mabuhay ito. Ang lalaki ay nanatiling nakatago sa hindi mabilang na taon ngunit alam niyang oras na niya. Ipinahayag ang kanyang sarili. Kinailangan niyang umalis sa pag-iisa at humanap ng pagkakataong makaligtas sa Mega Sky Burial. Samantala, walang ideya si James na ang kasaganaan ng mga tao ay ang tanda ng isang mega. Malapit nang mag-strike ang Sky Burial. Ang mga powerhouse na nakaligtas mula noong sinaunang panahon ay nababalisa bilang ang oras na natitira hanggang sa nangyari ang Mega Sky Burial ay nagiging mas maikli.
Lahat sila, nagsimulang magbalangkas ng mga plano upang manatiling buhay. All this while, pinaghahandaan ni James ang kasal nila ni Thea. 4,502. Kabanata 4,502 dahil may oras pa noon. Ang seremonya ng kasal nina James at Thea, pansamantala silang tumira sa isang hamak na nayon sa ibabaw ng espiritual na bundok sa loob ng Mount Bain. Sila ay sa wakas nabubuhay sa masayang buhay na dati nilang pinapangarap. Ang nayon ay binubuo lamang ng ilang pamilya ngunit sagana sa karaniwan. Manok at may mga taniman sa malapit. Isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang nakatayo sa bukid, na naghahalukip sa lupa. Sa kabila ng pagiging walang katulad na powerhouse, nagsumikap si James sa pag-araro ng lupa. Honey, oras na para kumain, tawag sa kanya ng isang matamis na boses mula sa loob. Nayon, ibinaba ni James ang kanyang mga gamit sa paghahalaman at malayang naglakad pabalik sa nayon. Naghanda si Thea ng ilang simpleng pagkain para sa kanila. Bagamat ito ay wala fancy, sarap kumain si James. Ibinaba ni James ang kanyang kutsara at nagtanong, malapit na ang araw ng kasal natin. Seremonya. Ano ang iyong mga plano pagkatapos? Gusto mo bang manatili dito? Oo. Ano pa ang magagawa natin? Binaling ni Thea ang tanong sa kanya. Ako, nag-aalangan si James. Nakangiting sabi ni Thea, alam kong ayaw mong mamuhay ng ganito magpakailanman. Magkaroon ng maraming bagay na nais mong matupad. Gusto mong mahanap ang iyong anak at makita. Ima. Pinakamahalaga, ang Mega Sky Burial ay malapit nang mangyari. Nabanggit mo ang Sky Burial ay magaganap kapag ang mga numero ng kailam naabot ng mga akmin ang isang tiyak na bilang, tama ba? Pakiramdam ko ay malapit nang matapos ang mapayapang araw natin. Bilang isang kailam akmin at asawa ni James, si Thea ay mas alam kaysa Maxine. Alam niya ang tungkol sa Mega Sky Burial at ang mga karanasan ni James sa landas ng makalangit na paggising. Inilabas ni Thea ang sigil na ibinigay sa kanya ni James noon at ibinalik iyon sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, ipinasa mo ito sa akin noong nakaraang pagkakataon. Ibinabalik ko ito sa iyo. Gusto kong malaman kung ano ang naitala sa loob ng sigil, ngunit pinigilan ko ang aking pagnanasa. Para buksan ito. Tinanggal ni James ang sigil at nakangiting sinabi, I'm sure the Mega Sky Burial hindi mangyayari sa lalong madaling panahon. Mahaba-haba pa ang panahon natin para i-enjoy ang ating paglilibang. Araw. Mag-iisip tayo ng solusyon kapag may problema. Optimistic naman si James. Nalampasan niya ang hindi mabilang na mga hadlang sa nakaraan at maaari na ngayong mahinahong harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Priority niya ang magdaos ng wedding ceremony kasama si Thea at mamuhay ng masaya kasama. Sa kanya ng ilang oras. Tatay, isang lalaki ang tumawag sa labas ng nayon at tumakbo papunta sa kanila. Saway sa kanya ni Thea, anong ginagawa mo dito, Jacopo? Nasa heavenly court ka daw. Kumain na ba kayong dalawa? Matagal na akong hindi nakaka-enjoy ng ganoong heartwarming meal. Umupo si Jacopo, kumuha ng kutsara, at nilamon ang pagkain. Bagamat ang pagkain hindi naglalaman ng espiritual na enerhiya, nasiyahan pa rin siya sa pagkain. Habang ngumunguya ng pagkain, sinabi ni Jacopo, nga pala, may pumunta sa iyo. Tatay. Nagulat na tanong ni James, may pumunta sa akin. WHO. Hindi ko alam. Hindi siya mukhang matanda ngunit may makapangyarihang cultivation base. Ako ay hindi man lang naramdaman ang kanyang cultivation rank. Bigla siyang sumulpat sa ang bulwagan ng Heavenly Court na humihiling na makita ka. Nagsalubong ang mga kilay ni James, at naisip niya, kahit si Jacopo ay hindi nakikita. Sa pamamagitan ng kanyang cultivation rank. Sino kaya ito? Tumayo siya at sinabing, Thea, titingnan ko. Aalis na rin ako, ma. Ibinaba ni Jacopo ang kanyang kutsara at umalis sa nayon kasama James. Pagkaalis nila, tumayo si Thea at naglinis ng mga pinagkainan. 4,503. Kabanata 4,503 swoosh. Biglang sumili ang isang sinag ng liwanag mula sa langit at unti-unting nagkatotoo.
sa isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ang matandang lalaki ay may puting buhok at kulubot na hitsura. Nagulat si Thea sa hindi inaasahang bisita. Mabilis siyang binati. Matanda. Oras na para umuwi, Thea. Sumandal ang matandang lalaki sa kanyang tungkod at tumingin kay Thea. Elder, kumunot ang noo ni Thea. Mahinahong sinabi ng matandang lalaki, nakalimutan mo na ba kung saan ang iyong tahanan? Malapit nang mangyari ang Mega Sky Burial sa Greater Realms. Ngayon na mayroon ka, pumasok sa Kylem Acme Rank, hinihiling ng aming patriarch na bumalik ka sa bahay. At dumalo sa aming talakayan kung paano haharapin ang Mega Sky Burial. Nagsusumamong sabi ni Thea, can it wait until after my wedding ceremony? Pagkatapos ang seremonya, mabilis akong uuwi para sumali sa mga talakayan. Bagamat si Thea ay isang Kylem Acmin at kinilala bilang isa sa pinakamalakas na powerhouse sa Greater Realms, siya ay magalang. Patungo sa matandang lalaki. Hindi yun magiging posible. Kailangan mong umuwi ka agad. Sa matanda. Nagdilim ang lalaki. Malungkot din ang mukha ni Thea. Then, she said coldly, hindi na ako makakabalik ngayon. Mangyaring bumalik, Elder. I'll hold my wedding ceremony with James at gagastos. Ilang oras sa kanya bago ako umuwi. Binigyan ako ng ganap na utos na ibalik ka. Sa iyong lakas, natatakot ako na hindi mo ako mapipilitang umuwi. Isang malakas na aura ang pinakawalan ni Thea, kaya napilitan ng matandang lalaki na madapa patalikod. Seryoso ang mukha ng matanda. Hindi siya nagtagal at nawala sa isang flash. Nakahinga ng maluwag si Thea pagkaalis ng lalaki. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang solemn na pagpapahayag. Samantala, nakarating na si James sa bulwagan ng Heavenly Court. Isang lalaki na mukhang nasa 30 anyos na ang naghihintay sa loob ng bulwagan. Nang maramdamang lumalapit si James, tumayo siya at ngumiti ng may matangkad na ngiti. Pagkatapos, sabi niya, "Hello, James. Ang pangalan ko ay Wendell Klein." Wendell Klein. Tinitigan ni James ang lalaking nasa harapan niya, wala siyang maalala. Mga alaala na may kaugnayan sa kanya. Lumapit si James, umupo sa tabi niya, at nagtanong, "Kilala ba kita?" "Hindi, pero sigurado akong may kakilala ka sa sekta ko." Nakangiting sabi ni Wendell. Naintriga, tinanong ni James, "Sino ito?" Sabi ni Wendell, "Ang misteryosong tao na nag-orkestra sa deathmatch noong pagkawasak ng planeta. Nakuha mo ang primal mantra, salamat sa aking tiyuhin." Agad namang naliwanagan si James. Ang misteryosong utak sa likod ng deathmatch sa Planet Desolation ay may kaugnayan sa lalaking nauna sa kanya. "Ano ang maaari kong gawin para sa iyo?" tanong ni James. "Naparito ako para imbitahan ka sa aming sekta, ang Invincible Sect." Ang Invincible Sect. Bahagyang natigilan si James. Wala siyang ideya kung kailan. Isang sekta na tinatawag na Invincible Sect ang lumitaw sa Greater Realms. "Hindi ako interesado." Agad naman siyang tinanggihan ni James. Kahit na nakuha niya ang tulong ng misteryosong tao sa Planet Desolation. Hindi interesado si James na sumali sa kanilang sekta. Haha, napangiti si Wendell. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at may lumitaw na token sa kanyang palad. Tapos, hinagis niya. "Papunta ito kay James. Kunin mo ito. Sigurado akong pupunta ka sa Desolate Grand Canyon para sumali sa Invincible Sect sooner or later. Pagkatapos mong sumali sa amin, maaari kang pumasok. Makipag-ugnayan sa mga lihim ng Greater Realms." 4,504. Kabanata 4,504 na casual na sinuri ni James ang token, pagkatapos ay itabi ito. "Dad, sino itong Wendell? At saka, ano ang Invincible Sect?" tanong ni Jacopo. Bahagyang umiling si James, nagpapahayag na siya ay clueless din. Nagtanong pa si Jacopo, ano ang nangyari sa Planet Desolation? Maikling ibinahagi ni James ang kanyang mga karanasan sa Planet Desolation. Matapos marinig ang kwento ni James, same time na sinabi ni Jacopo, isang sekta na may mga kamay. Sa isang makapangyarihang paraan ng paglilinang tulad ng primal mantra ay dapat na napakalakas. Ito.
Parang hindi sila sekta na dapat guluhin. Kalimutan mo na, inalis ni James ang pangyayari, tumayo, at sinabing, tumutok ka. Pamamahala sa makalangit na hukuman. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos, nawala siya sa bulwagan ng Heavenly Court sa isang iglap. Ang susunod. Sandali, bumalik siya sa nayon. Tulala na nakaupo si Thea sa upuan sa porch nila. Hindi man lang niya napansin na nakauwi na si James. Ano ang nasa isip mo? Tawag ni James sa kanya. Wala lang. Nawala sa isip si Thea. Tumayo siya, tumingin. James, at nagtanong, sino ang pumunta upang makita ka? Naging seryoso ang ekspresyon ni James sa tanong niya. Ipinahayag niya na siya si Wendell Klein mula sa Invincible Sect. Ang Invincible Sect. Nagsalubong ang kilay ni Thea. Anong mali? Narinig mo na ba sila dati? Tumingin si James sa kanya. Nagtataka. Bahagyang umiling si Thea at sumagot, hindi. Ano ang background nila? Sabi ni James, hindi rin ako sure. Isa lang ang alam kong miyembro nila ay A. Nakakatakot na powerhouse. Noong nasa Planet Desolation ako, siya ang utak sa likod ng laban ng kamatayan. Pagkatapos kong manalo sa laban, iniabot niya sa akin ang pangunahing mantra. Ang Invincible Sect ay dapat magkaroon ng hindi kapanipaniwalang kasaysayan. Nakuha ang kanilang mga kamay sa Primal Mantra. Bukod dito, ang pangalawang Sky Burial ay malapit na nauugnay sa Planet Desolation. Posibleng mayroon ng Invincible Sect. May kinalaman sa pangalawang Sky Burial. Bahagyang tumango si Thea at sinabing, malamang. Tapos, anong balak mo gawin? Sumagot si James, gusto ng Invincible Sect na sumama ako sa kanila, ngunit lumingon ako. Ibaba ang kanilang imbitasyon. Sa ngayon, ayoko munang maabala sa ibang bagay. Ang prioridad ay ang pagdaraos ng aming seremonya ng kasal at paggugol ng ilang oras kasama ka. Pag-iisa. Pareho ang plano ni Thea at James. Sumunod, isinantabi ng dalawa ang lahat at namuhay ng mapayapang araw na magkasama. Dumating ang araw ng seremonya ng kasal sa isang kisap mata. Ngayon, ang Heavenly Court ay napakasigla. Ang venue ng wedding ceremony ay ang Supreme Palace sa itaas ng 33 Heavens. Sa una, ang kataas-taasang palasyo ay itinayo para sa Soren, ngunit si Soren ay umalis upang pumunta sa isang pakikipagsapalaran. Kaya, malaya si James na pansamantalang gamitin ang lugar. Maraming powerhouses ng human universe ang nagtipon sa loob ng Supremo, ang pangunahing bulwagan ng palasyo. Samantala, may mag-asawang nakatayo sa harapan ng bulwagan. Si Thea ay nakasuot ng magandang damit pangkasal, at si James ay isang maayos na tuxedo. Panahon na para magpalitan ng panata ang mag-alaga at ikakasal. Nakasuot ng itim na suit si Henrik at tumayo sa harap ng mag-asawa bilang kanilang kasal. Opisyal. Ulitin mo pagkatapos ko. Thea, pinapangako kong mamahalin kita palagi. Swoosh. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga hindi pamilyar na nilalang sa labas ng Supremo Palasyo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit ang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga armado. Mga mandirigma. Agad na nakuha ng mga hindi inanyayahang bisita ang atensyon ng lahat. 4,505. Kabanata 4,505, sino iyon? Kasal ngayon ni James. How dare may magpakitang armado? Mga mandirigma. May death wish ba siya? Lahat ng nasa loob ng bulwagan ay nakatingin sa grupo ng mga hindi imbitadong bisita. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok sa bulwagan. Bilang siya humakbang pasulong, ang kanyang mapang-api na aura ay nagpatambas sa mga powerhouse sa loob. Ang bulwagan. Si James at Thea lang ang nakatayong matatag sa pwesto. Lumapit si James at malamig na sinabi, sino ka? Ngayon ang seremonya ng kasal namin. Kung nandito ka para dumalo sa seremonya, ay malugod kang tinatanggap. Gayunpaman, kung narito ka upang magdulot ng gulo, ipinapayo ko sa iyo. Tumalikod agad. Ayokong mabahira ng dugo ang mga kamay ko sa ganyang masayang okasyon. Hehe, tumawa ang medyo may edad na lalaki. Nilingan niya si Thea at sinabing, naparito ako para ihatid ka pauwi, Thea.
Kumunot ang noo ni Thea at galit na galit, di ba nangako na ako na uuwi ako pagkatapos. Ang seremonya ng kasal. Bakit ka nagkakagulo sa human race? Heavenly Court. Malamig na sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, natatakot ako na hindi mapunta ang seremonya ng kasal. Pagkatapos, agad niyang inutusan ang kanyang mga armadong mandirigma, escort MS. Thea home. Sa kanyang utos, ang mga mandirigma ay sumugod sa bulwagan. How dare you make such scene in the heavenly court? Galit na galit, nagpakawala si James ng nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Mabilis na sumugod sina Jacopo, Winnie, Zane, Noel, at ilan pang powerhouses. Bago si James, lahat sila ay mabilis na naglabas ng kanilang malalakas na aura. Ang misyon natin ay iuwi si MS. Thea, wala akong balak pumatay. Kahit sino. Dumilim ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim. Itinaas niya ang kanyang kamay, at misteryoso. Lumitaw ang mga inscription upang bumuo ng isang makapangyarihang puwersa. Ang puwersa ay sweep forward at pinasabog ang mga powerhouse sa harap ni James. Maging si James ay napaatras ng ilang metro. Mabilis na nilapitan ng nasa katanghaliang gulang si Thea, tinatakan ang kanyang cultivation base. At nawala kasama siya. Ang mga sunod-sunod na pangyayari ay nangyari sa isang kisap mata. Bago pa man makapag-react ang mga powerhouse sa loob ng bulwagan, si Thea na inagaw ng grupo ng mga mandirigma. Nanay. Matapos mapagtanto ang sitwasyon, gustong habulin ni Jacopo at ng iba pa ang pangkat ng mga mandirigma. Gayunpaman, nawala na sila ng walang bakas. Hindi man lang nila na-detect ang kanilang mga aura. Kahit si James ay hindi magawa. Nakakatakot iyan. Huminga ng malalim si James. Anong nangyayari, Dad? Nagtatakang tanong ni Noel. Hindi siya sigurado sa kung ano ang mayroon. Ngayon lang nangyari at bakit isang misteryosong grupo ng mga powerhouse ang dumating para mangidnap. Kanyang ina. Umiling si James. Siya rin, naguguluhan sa buong sitwasyon. Gayunpaman, masasabi niya mula sa nangyari na tiyak na mayroon si Thea. Uri ng hindi pangkaraniwang background, at gusto nila ang kanyang tahanan. Hindi pamilyar si James sa background ni Thea. Alam niya lang na siya ang matron ng human race, ngunit may panahon na kilala siya bilang Zer. Habang nabubuhay bilang Zer, siya ay naging tanyag sa pagiging isang masamang magsasaka na kinuha. Hindi mabilang na mga inosenteng buhay. Nang pumasok si James sa landas ng Heavenly Awakening, siya ay ipinadala sa kapanahunan. Kung saan nakatira si Thea bilang si Zer. Siya ay pinarusahan bilang kahalili niya at iniligtas siya mula sa pagpunta sa maling landas. Pagkatapos noon, nagbukas ng bagong dahon si Thea at naging matrona ng human race. Ano ba talaga ang background niya? Kumunot ang noo ni James at bumulong parang may higit pa sa greater realms kaysa sa inaakala ko. Anong gagawin natin sa wedding ceremony, Dad? Kinidnap si nanay. Ay, nasa panganib siya. Zane. Nag-aalalang tanong. Sagot ni James, she'll be fine. Kanselahin ang seremonya ng kasal. Kakailanganin natin. Ay reschedule ito. Sa isang problemadong ekspresyon, naisip ni James sa kanyang sarili, good things take time. 4,506. Kabanata 4,506 na kasal ni James at Thea. Ang seremonya ay hindi inaasahang natigil. Matapos makansela ang seremonya ng kasal, ang mga powerhouse na dumating sa dumalo unti-unting umalis sa Supreme Palace. Ang mga kapamilya at kaibigan lang ni James ang nanatili. Umupo si James sa threshold ng Supreme Palace at malungkot na tumingin sa ang layo. Tatay. Nag-aalalang nakatayo sa likuran niya ang kanyang mga anak. Tumayo si James at sinabing, ayos lang ako. Sige at kunin mo ang iyong mga dahon. Gusto ko. Mag-isa sandali. Sige. Naghiwa-hiwalay ang natitirang mga tao at umalis. Di nagtagal, tumahimik ang Supreme Palace. Gayunpaman, tumanggi si Shena na umalis. Lumapit siya kay James at umupo sa tabi nito. Pagkatapos, sinundan niya ito. Tumingin sa malayo. James, tawag ng matamis na boses ni Shena. Ano sa tingin mo ang background ni Thea? Tanong ni James. Inilibot ni Shena ang kanyang mga mata at sinabing, paano ko malalaman?
Sana pakasalan mo ako. After din ng wedding ceremony. Sinong mag-awesome ng ganoong pagliko? Mga pangyayari. Laging naaalala ni Shena ang pangako ni James na kukunin siya bilang kanyang asawa. Kahit na hindi lang siya ang magiging asawa niya, handa siyang tiisin ito. Napaisip si James. Kaunti lang ang alam niya tungkol kay Thea. Background. Pamilyar siya sa kanyang reincarnation at clone. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaalam. Ang pangunahing katawan ni Thea ay dating kilala bilang Zer, na isang manggugulo. Siya. Walang alam tungkol kay Zer. Saan ko siya hahanapin? Walang magawang tanong ni James. Kung hindi mo siya mahanap, kalimutan mo na lang siya. Napakaraming naghihintay sa pila. Asawa mo naman, pabirong sabi ni Shena. Gusto niyang pagaanan ang tensyon ngunit agad niyang napansin si James. Hindi nasisiyahang ekspresyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Shena, na nagsasabing, ang ibig kong sabihin ay hindi na kailangang pumasok. Ganyang pagmamadali. Para mahanap siya, kakailanganin mong magsagawa ng investigasyon tungkol sa kanyang pamilya. Hindi pa sila nagpakita hanggang ngayon, at dapat may dahilan iyon. Kung ikaw, alamin mo ang dahilan, baka mahanap mo siya. Ano kaya iyon? James gave it a brief thought and said, bago ito, ayan. Naging pangunahing karera lamang sa Greater Realms. Wala akong narinig. Mga pamilya o sekta na nagtago. Gayunpaman, kamakailan ko lang natutunan. Ng Invincible Sect at ang pamilya ni Thea. Ang mga makapangyarihang sekta at pamilyang ito. Dapat ay nagtatago sa hindi mabilang na taon ngunit sa wakas ay lumitaw pagkatapos. Nararamdaman ang Mega Sky Burial na malapit nang mangyari. Naghinala si James na nagpakita ang pamilya ni Thea dahil sa Mega Sky Burial. Samantala, walang alam si Shena sa mga bagay na ito. Kahit ano pa ang dahilan, kailangan mong mag-research. Maghihintay ako. Para mahanap mo siya. May utang ka pa sa akin na kasal. Pagkatapos magsalita, tumayo si Shena at nawala ng isang iglap. Natigilan si James. Maya-maya, tumayo na siya. Iisa lang ang lugar kung saan siya makakakuha ng impormasyon. Gusto niyang mahanap ang misteryosong babaeng naglagay ng katawan niya sa tansu. Kabaong na parang marami siyang alam. Pakiramdam ni James ay matututunan niya ang ilang mga pahiwatig kung kakausapin niya ito. Nang hindi nagpapalam sa sinuman, umalis si James sa human universe. Tumungo siya sa Chaotic Void at inilipat ang espasyo hanggang sa makarating siya sa Malaparaiso. Lugar. Tumingin si James sa espiritual na bundok sa unahan niya at humakbang pasulong. Siya. Gustong umakyat sa bundok ngunit naharang ng isang malakas na pormasayon. Tumayo siya sa labas ng tarangkahan ng bundok, ikinulong ang kanyang mga kamao, at sumigaw, ay! James Caden. Naparito ako para humingi ng pabor. 4,507. Kabanata 4,507 umalingaw ang boses ni James. Sa buong lugar. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang lumitaw at nagpakita sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin siya sa James at mahinahong sinabi, wala si Teresa, kaya wala kaming tinatanggap. Mga bisita. Sa halip na umalis, nagtanong si James, kailan siya babalik? Hindi sigurado si James kung si Teresa ang babaeng nagligtas sa kanya, ngunit siya. Masasabing malamang na siya ang may-ari ng lugar na ito. Hindi ako sigurado. Kung gayon, maghihintay ako dito. Gawin ang gusto mo. Matapos ang maikling pag-uusap, nawala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Desperado si James na matuto pa tungkol sa Greater Realms. Gusto niya magtanong patungkol sa Invincible Sect at sa pamilya ni Thea. Ang tanging tao niya. Maaaring magtanong kung ang may-ari ng lugar na ito. Nanatili si James sa labas ng gate ng bundok, naghihintay sa pagbabalik ni Teresa. Sa loob ng espiritual na bundok, isang babae ang nakaupo sa pinakamataas na upuan sa isang bulwagan ng palasyo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw sa loob ng bulwagan, lumuhad sa isang tuhod, at nagsabi, Ms. Teresa, bumisita si James. Naghihintay siya sa labas ng gate ng bundok. Para makita-kita. Dahan-daang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. She casually waved her hand, and a magical
Puwersa ang lumabas mula sa kanyang palad, agad na binuksan ang porma sayon sa labas ng tarangkahan ng bundok. Naramdaman agad ni James na binuksan ang porma sayon. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, humakbang siya sa tarangkahan ng bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bulwagan ng palasyo. Pumasok si James sa hall at tinitigan ang babaeng nasa pinakamataas na upuan. Ang babae ay natatakpan ng nakakasilaw na puting liwanag. Hindi siya makita ni James. Hitsura at maaari lamang makita ang hindi malinaw na mga tampok sa kanyang mukha. Isa. Ms. Teresa. Pansamantalang tanong ni James. Hindi siya sigurado kung sino ang babaeng nauna sa kanya, ngunit naalala niya ang middle-aged na lalaki na binanggit ang pangalan. Kaya naman, ginawa niyang matapang na hula ang babae. Teresa. Umupo. Kinaweyan ni Teresa ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang upuan sa loob ng pangunahing bulwagan. Umupo si James. Malumanay na tanong ni Teresa, ano ang nagdadala sa iyo dito? Sumagot ng totoo si James, naparito ako para magtanong ng ilang katanungan, umaasa na gagawin mo. Paliwanagan mo ako. Sige po. Tanong ni James, gusto kong malaman kung anong uri ng sekta ang Invincible Sect at ano ang background ng pamilya ni Thea? Ano pang mga lihim ang ginagawa ng Greater Realms Hold? Gayun din, anong uri ka ng pag-iral, at anong papel ang iyong ginagampanan? Sa Greater Realms, sunod-sunod niyang binitawan ang mga tanong niya. Sandaling pinag-isipan ito ni Teresa at sumagot, hindi sapat ang lakas mo ngayon. Upang maunawaan pa ang mga bagay na ito. Ang lahat ay nauugnay sa Sky Burial. Naisip ni James, the Sky Burial. Alam ko na. Sinundan niya ng isa pang tanong, ano itong tinatawag na Sky Burial? Ipinaliwanag ni Teresa, ang Sky Burial ay ang depensa ng Chaos Heavenly Path. Mekanismo. Kasabay nito, umiiral ito upang protektahan ang mga buhay na nilalang sa Greater Realms. Nagulat si James sa sinabi niya. Ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol. Paano ito pinuprotektahan ang mga buhay na nilalang ng Greater Realms? Nagulat si James. Iba ang paliwanag niya sa alam ni James. Tungkol sa Sky Burial. Nalaman niyang nangyari ang Sky Burial dahil ang Chaos Heavenly Path hindi maaaring payagan ang napakaraming powerhouse na umiral. Sa makatuwid, sa tuwing ang bilang ng mga Kylem Akmin ay umaabot sa isang tiyak na bilang, ang Chaos Heavenly habilin ng landas. Lumikha ng mga labanan para sa mga powerhouse ng Greater Realm upang patayin ang isa't isa. Inasahan na ni Teresa ang nagulat na reaksyon ni James. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, na nagsasabing, ito lang ang dapat mong malaman sa ngayon. Kung gusto mo, gustong lutisin ang Mega Sky Burial at tiyakin ang kaligtasan ng Greater Realms, kailangan mong pumasok sa maalamat na Chaos Rank. Kapag naabot mo ang Chaos Rank, ang Sky Burial ay magiging walang halaga. Gayunpaman, kung hindi mo gagawin ang kabuuan, mawawasak ang kaguluhan sa ikatlong Sky Burial na ito. 4,508. Kabanata 4,508 Paliwanag ni Teresa tungkol sa ang Sky Burial ay naiiba sa natutunan ni James. Ano ba talaga ang nangyayari? Napakaraming powerhouse ang namatay noong unang Sky Burial, pero tinatawag mo itong mekanismo ng pagtatanggol ng Chaos Heavenly Path. Paano? Binibilang ba ito bilang pagprotekta sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Nagtanong James. Iniwasan ni Teresa ang tanong at sa halip ay sinubukang ibahin ang usapan. Tara na. Pag-usapan muna ang Invincible Sect at ang pamilya ni Thea. Si James ay matamang nakikinig. Paliwanag ni Teresa, mula noong sinaunang panahon, 2 Sky Burial ang nangyari. Matagal nang umiral ang Greater Realms, at maraming powerhouse ang mayroon. Bumangon. Marami sa kanila ang tumanggi na lumahok sa mga laban ng Sky Burial at 1/3. Gumamit ng iba't ibang paraan upang maiwasan ang pinsalang dulot ng Sky Burial. Ang Invincible Sect at ang pamilya ni Thea ay nakaligtas sa Sky Burial Age. Namuhay sila sa pag-iisa at hindi kailanman isinasangkot ang kanilang mga sarili sa mga gawain ng Greater Realms. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa kanila.
Pag-abot sa mas mataas. Cultivation rank at pagkamit ng mahusay na lakas ay higit na mahalaga sa sila. Kamakailan, maraming powerhouse ang nakapasok sa Kylem Acme rank, at ang umunlad din ang swerte ng human race. Ito ay mga palatandaan na ang isang mega sky malapit nang mangyari ang libing. Ang mga powerhouse na ito ay nagpapanik at nakakaunawa. Sa mga straw, tanong ni James, hindi ba posible ang survival kung ang isa ay pumasok sa chaos rank? Bukod mula dito, wala na ba talagang ibang paraan para makalusot sa sky burial? Hindi pinansin ni Teresa ang kanyang tanong at sinabing, dapat kang magpatuloy sa paglilinang sa kadalian. Kung hindi mo maresolba ang mega sky burial, babalik sa abo ang lahat. Pagdating ng panahon, mare-realize mo na walang mahalaga sa buhay. Si Teresa ay may malungkot na ekspresyon. Sa unang sky burial, maraming walang katulad na powerhouse na malapit nang pumasok sa sinubukan ni Chaos Rank na lutisin ang sky burial ngunit nabigo. Halos imposible na silang makalusot sa ikatlong sky burial. Halos sumuko na si Teresa. Kaya naman, hindi siya nag-abalang ipaliwanag ito. Detalye. Saan ko hahanapin si Thea? Dagdag tanong ni James. Sagot ni Teresa, hindi mo na siya kailangang hanapin. Hindi magtatagal hanggang sa mga ito. Umusbong ang mga nakatagong pamilya at sekta. Ang Greater Realms ay dadaan sa isang malaking pagbabago. Hindi nasagot ang tanong ni James. Salamat sa pagpapaliwanag sa akin. Tumayo si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at umalis. Dahil ayaw sabihin ni Teresa ang mga detalye, walang choice si James kundi ang bisitahin ang Invincible Sect. Ang Invincible Sect ay isang hidden force din kaya baka malaman nila ang tungkol kay Thea. Pamilya. Pagkaalis ni James ay sumulpot sa loob ng hall ang middle-aged na lalaki. Ms. Teresa, magalang niyang tawag at sinabing, hindi mo ba sasabihin sa kanya ang katotohanan? Malalaman din niya sa huli. Ang Invincible Sect ay mayroon na. Natagpuan siya. Matututuhan niya ang lahat pagkatapos nilang makita ang mga ito. Sinabi ni Teresa, ayokong mapahina ang kanyang espiritu sa katotohanan. Sino sa tingin mo ang pinakamalamang na makapasok sa Chaos Rank? Tanong ng middle-aged na lalaki. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sumagot si Teresa, nagkaroon ng maraming powerhouses na may potensyal na makapasok sa Chaos Rank. Gayunpaman, lahat sila ay namatay. Sa Sky Burials, wala masyadong may kakayahang pumasok sa Chaos Rank ngayon. Gusto ko tansyahin ang tungkol sa isang dosina o higit pa. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa kanila. Sana, sila, ipasok ang Chaos Rank bago ang pagdating ng Mega Sky Burial. Hindi ko maintindihan kung bakit si Maxine ang pinili mo. Ang kanyang potensyal ay karaniwan, at mahina ang kanyang cultivation base. Bakit mo ipinipilit na kunin siya bilang isang alagad? Kung naiintindihan mo, ikaw ang nasa posisyon ko. 4,500 Kabanata 4,500 na inactivate ni James ang Blythe Omniscience at lumitaw sa desolate galaxy ng Stone Universe. Maya-maya, pagkatapos, dumating siya sa Planet Desolation. Tulad ng dati, ang planeta ay binabantayan ng isang makapangyarihang sinaunang pormasayon. Ordinaryo, hindi nagawa ng mga magsasaka na hindi pamilyar sa mga ganitong uri ng pormasayon maintindihan ito. Gayunpaman, wala ito kay James. Madaling sinira ni James ang formation at pumasok sa Planet Desolation. Pagkatapos, tumungo siya sa Desolate Grand Canyon. Naiwan ang Desolate Grand Canyon mula sa pangalawang Sky Burial. Ito ay isang makalangit na kalaliman na may hindi kilalang espasyo sa loob nito. Walang nakakaalam kung ano ay nakatago sa loob nito. Si James, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng magaspang na hula sa kung ano ito. Pinaghihinalaan niya ang Invincible Sect, isang makapangyarihang sekta na umiral na mula noon. Bago ang ikalawang Sky Burial, ay nagtatago sa Desolate Grand Canyon. Posibleng ang Invincible Sect ay nakaligtas pa sa unang Sky. Panahon ng paglilibing. Lumapit si James sa Desolate Grand Canyon at tiningnan ang bitik sa walang bisa. Naalala niya ang mapagpasyang kamatayan.
Labanan sa Planet Desolation at sa sandaling makuha niya ang pangunahing mantra. Pinaganya niya ang Blythe Omniscience at sinubukang ipasok ang hindi alam. Espasyo. Gayunpaman, hindi niya nalampasan ang mahigpit na hadlang. Hinarang ng malakas na puwersa si James, at napaatras siya. Matapos ang ilang metro, na-neutralize niya ang puwersa at binalance ang sarili. Muli siyang naglakad patungo sa desolate Grand Canyon at sumigaw, "Ang pangalan ko ay si James Caden. Bumisita ako." Pakibuksan ang formation. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Haha! Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw, pagkatapos ay lumabas ang isang lalaking nakasuot ng puting damit. Ang bitik sa desolate Grand Canyon. Mukha namang masungit ang lalaki pero parang napaka-approachable. Lumapit siya kay James, tinapik ang balikat niya, at nakangiting sinabi, "I knew you." Pupuntahan niya ako. Pinandilatan siya ni James at nagtanong, "Paano ka nakakasigurado?" Nakangiting sagot ni Windale, "Kasi I was sure you'd curious." Ikaw ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa Greater Realms. Sa iyong lakas, pinangunahan mo ang lahi ng tao sa kaunlaran. Mula sa kilala ng publiko. Mga powerhouse, kakaunti lang na magsasaka ang makakalaban sa iyo. Nakilala kita. Gustong malaman ang tungkol sa Greater Realm at ang Chaos. Mga sikreto. Pinakamahalaga, gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa background ni Thea. Para mahanap siya, dalhin mo ako sa Invincible Sect, sabi ni James. Sa ganitong paraan, pakiusap. Nag-welcome gesture si Windale at pinangunahan si James. Sa pamamagitan ng Grand Desolate Canyon. Pumasok sila sa isang hindi kilalang lugar na may masaganang Empyrean spiritual energy. Kahit na ang super universe ng mga tao ay hindi maihahambing sa lugar na ito. Sinuri ni James ang lugar at nakitang napakalaki ng lugar. Ang laki noon. Katulad ng sa human universe. Bukod dito, maraming malalakas na aura sa buong lugar. Nararamdaman niya ang hindi bababa sa 10 km akmin sa lugar, at dapat mayroon. Mas lalong hindi niya madetect. Matapos suriin ang lakas ng Invincible Sect, napabuntong hininga si James sa gulat. Kung ang Invincible Sect ay isa publiko, madali nilang masakop ang Greater Realms. Ang kanyang mga nakaraang labanan sa Dooms at ang iba pang mga pangunahing karera ng ang Greater Realms ay maaaring mukhang laro ng bata sa Invincible Sect. 4,510. Kabanata 4,510 The Invincible Sect ay A. Nakakatakot na pag-iral. Ramdam ni James ang aura ng kanilang mga powerhouse. Kilala niya ang mga magsasaka na ito. Madaling mapuksa ang lahi ng Doom at lahi ng tao sa kabuuan. Sa ilalim ng patnubay ni Windale, dumating si James sa isang bulwagan sa ibabaw ng isang espiritual na bundok. Umupo si Windale sa pinakamataas na upuan, at nagbago ang kanyang ugali. Dati, medyo palakaibigan siya kay James. Pero ngayon, mukha na siyang Invincible Powerhouse, at ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Let me formally introduce myself, James. Ang pangalan ko ay Windale Klein, at ako si pinuno ng Invincible Sect. Bahagyang natigilan si James. Hindi sumagi sa isip niya na si Windale iyon. Pinuno ng Invincible Sect. Mabilis niyang inayos ang sarili, ikinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Isang karangalan para meet you, Sir Windale. Hindi mo kailangang maging masyadong formal." Ikinaway ni Windale ang kanyang kamay at ibinalik ang kanyang nakakatakot na aura, na bumalik sa kanya. Dating casual na kilos. Bumaba siya sa pinakamataas na upuan at naglakad papunta kay James. Pagkatapos, itinuro niya ang ilang upuan sa tabi at sinabing, "Tara, mag-chat ka dyan." Umupo si James, at sumunod si Windale na umupo sa tabi niya. Diretso ang sinabi ni Windale, "Alam kong marami kang tanong. Sasabihin ko. Tungkol ka muna sa sekta ko." Umiral ang Invincible Sect bago ang unang Sky Burial. Edad. Pagkatapos ng unang Sky Burial, pinili ng aming sekta na manatiling nakatago mula sa Greater Realms. Ilang beses na kaming nag-migrate sa aming headquarters. Tanong ni James, "Ano ba talaga ang Sky Burials?" Marami na akong narinig na powerhouses. Namatay noong unang Sky Burial.
Patay na ba talaga sila? Naging seryoso si Wendell sa pagbanggit ng Sky Burials. Ang Sky Burial ay talagang nauugnay sa mga powerhouse mula sa labas ng teritoryo. Sa labas ng teritoryo, natigilan si James. Sabi ni Wendell, oo. Ang teritoryong nasa labas ay tumutukoy sa mga rehiyon sa labas ng kaguluhan. Ang Greater Realms ay nabuo sa loob ng chaos, at mayroon na tayo. Maraming universo. Gayunpaman, ang mga paghihigpit ng chaos ay pumipigil sa mga nabubuhay na nilalang. Iniwan ito. Gaano man kalakas ang isa, ang paglampas sa chaos ay imposible. Mayroong higit pang mga rehiyon sa kabila nito, at ang mga ito ay tinatawag na labas. Teritoryo. Sa pagkakaalam ko, ang mga powerhouses mula sa labas ng teritoryo ay nakakadama ng ang eksaktong lokasyon ng chaos kapag ang isang tiyak na halaga ng Kylem Akmin ay naging naabot. Sa makatuwid, maglulunsad sila ng pag-atake sa chaos, at sakupin ang aming mapagkukunan. Kung walang maraming powerhouse sa chaos, kung gayon ang mga nilalang mula sa labas ng teritoryo ay hindi mahahanap ang chaos. Naunawaan ni James ang sitwasyon at naisip niya, hindi kataka-taka. Nabanggit ni Teresa na ang Sky Burial ay parang defense mechanism, at ito nga ginawa upang protektahan ang mga buhay na nilalang sa chaos. Matagumpay na nakapasok ang mga powerhouse mula sa labas ng teritoryo sa aming ang gulo kanina. Malakas ba sila? Tanong ni James. Sagot ni Wendell, oo naman. Bago ang unang Sky Burial, nagkaroon ng chaos. Hindi mabilang na mga powerhouse, kabilang ang Yardos Zagarari ng human race at ang Grand Patriarch ng lahi ng Doom. Sa panahon ng labanan ng unang Sky Burial, ang malubhang nasugatan ng Grand Patriarch ng Doom race ang isang powerhouse sa labas. Teritoryo kasama ang kanyang heaven-piercing sword art. Hindi mabilang na mga powerhouse ang namatay sa labanan laban sa labas. Mga powerhouse. Matapos isakripisyo ang marami sa aming mga powerhouse, ang chaos. Tinatakan ang sarili. Hindi na kaya ng mga powerhouse mula sa labas ng teritoryo. Nararamdaman ang pagkakaroon ng chaos o pumasok sa chaos. Nagbahagi si Wendell ng ilang impormasyon kay James. Naunawaan ni James na nangyari ang Sky Burial dahil hindi magawa ng chaos. Payagan ang napakaraming powerhouse na umiral dahil ito ay nagbabanta sa habang buhay nito. Nalaman niya mula sa Yaniri clan na ang Chaos Heavenly Path ay may limitadong habang buhay. Ang ikatlong Sky Burial ay ang pagkawasak ng chaos. Makalangit na landas. Ang lifespan ng Chaos Heavenly Path ay mapapahaba lamang kung isang powerhouse pumasok sa Chaos rank. Tanong ni James, ano ang dahilan ng mga powerhouse na ito mula sa labas? Sinalakay ng teritoryo ang chaos. Tanong ni James. Bahagyang umiling si Wendell at sumagot, hindi ako sigurado. Noong nakaraan, iniwasan niya ang unang Sky Burial at hindi nakikilahok sa labanan. 4,511. Kabanata 4,511 nang dumating ang oras para sa pangalawang Sky Burial, pinili ni Wendell na maupo na rin. Maaaring para sa resources o puro invasion lang. Kapag ang isang bagong espasyo o kaharian ay natuklasan, ang pagsalakay ay kinakailangan. Sabi ng bulong-bulungan noong ikatlong Sky Burial. Kapag natapos na ang chaos, isang chaos core ang may iwan. Kapag kumonsumo ang isa, ang chaos core, maaaring pumasok ang isa sa chaos rank. Marahil ang chaos rank ay hindi umiiral sa mga panlabas na hangganan. Marahil ito ay upang ituloy ang isang mas mataas na paglilinang ranggo. Mula noong sinaunang panahon, mayroong dalawang Sky Burial. Maraming alamat ang naiwan sa likod. Ang ilan ay ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig, habang ang ilan ay naitala sa mga aklat na naiwan ng mga ninuno. Kung totoo man o hindi ang mga alamat, walang nakakaalam. Isang bagay lamang ang tiyak, may espasyo sa labas ng chaos. Sa espasyong iyon, sinusubukan ng mga powerhouse na salakayin ang chaos. Ang tanging pagkakataon para sa mga powerhouse sa mga panlabas na hangganan upang salakayin ang kaguluhan ay maghintay hanggang sa magkaroon ng sapat na mga powerhouse sa chaos, kaya ang
Ang aura ay sapat na malakas na umagos palabas. Pagkatapos, ang mga powerhouse ng panlabas. Bounce ay magagawang pakiramdam ito at lusubin ang chaos. Half. Nang malaman ni James ang tungkol sa katotohanan, hindi niya maiwasang mapalalim. Hininga. Ito na ang huling pagkakataon ko. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wendell. Para saan? Tanong ni James. Sagot ni Wendell, hindi na ako makakatakas. Ang Invincible Sect ay hindi maaaring panatilihin. Tumakas din. Gustuhin man nating tumakas ay hindi natin magawa. Ang ikatlong Mega Sky. Paparating na ang libing. Marahil ay magtatapos na ang habang buhay ng chaos. Gayunpaman, kung mayroong puwang sa mga panlabas na hangganan, kahit na ang chaos ay nawasak, hindi tayo mawawala. Kailangan lang naming pumunta sa espasyo sa labas ng kaguluhan. Gayunpaman, ang Invincible Sect, ang mga nakatagong sekta, at ako ay nag-aalala na. Ang mga powerhouse sa Outer Bounds ay hindi tayo hahayaang mabuhay kapag ang ikatlong mega. Dumating ang Sky Burial at nawasak ang Chaos. Maaari naming labanan. Maaari din tayong pumasok sa Chaos rank at pahabain ang habang buhay ng Chaos. Makalangit na landas. O, maaari nating patayin ang mga powerhouse ng mga panlabas na hangganan. Ito na ang huling pagkakataon natin. Ang mga nakatagong sekta ay nababalisa, kaya naman nagpasya silang magpakita. Kanilang sarili. Naghahanap sila upang mapanatili ang kanilang mga buhay. Habang nagsasalita si Wendell, tumingin siya kay James. Hinanap kita dahil naghahanap ako ng pagkakataon. Ako, James noon. Nabigla. Sabi niya, hindi mataas ang cultivation rank ko. Ano kayang pagkakataon? Resulta ng paghahanap sa akin. Kahit hindi ka malakas ngayon, espesyal ka, sabi ni Wendell. Espesyal ako. Natarante si James. Oo, patuloy ni Wendell, dahil hindi ka tao mula sa chaos na ito. Ibang kaharian ka. Natigilan si James. Siya ay mula sa ibang kaharian. Paano kaya iyon? Totoo naman. May katiyakan, sinabi ni Wendell, noong unang Sky Burial, ang Patriarch of the Doom Race ay dumaan sa Chaos at nasugatan ang powerhouses sa labas ng Chaos. Kasabay nito, isang crack ang lumitaw. Isang sinag ng kapangyarihan ng buhay. Pumasok sa Chaos. Binuo ka ng kapangyarihang buhay. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng buhay ay lumutang sa Chaos ng mahabang panahon noon. Reincarnating sa human universe. Ilang powerhouses ng greater. Nakita ng realms ang lahat ng nangyari. Pinagmamasdan kanila sa dilim. Sila. Gustong makita kung mayroong anumang pagkakaiba sa pagitan nila at ng powerhouses mula sa mga panlabas na hangganan. Hindi ko alam kung ano ka sa Outer Bounds, but since you were reborn in itong chaos, tao ka ng chaos. Responsable ka rin sa buhay ng chaos. 4,512. Kabanata 4,512 si Wendell ay nagsabi kay James ng isang sekreto. Si James ay hindi mula sa chaos na ito. Galing siya sa ibang kaharian. Hindi matanggap ni James ang katotohanan ito. Nahulaan ng ilang powerhouses na ikaw ang life power na naiwan ni A. Nahulog na powerhouse ng mga panlabas na hangganan. Maaari kang muling magkatawang tao ng ligtas dahil gustong gamitin ka ng mga powerhouse dito bilang banta sa mga powerhouse ng ang mga panlabas na hangganan sa sandaling matagumpay kang muling nagkatawang tao. Hindi ako sang-ayon sa mga powerhouse na iyon. Wala akong pakialam kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Dati, isa ka na ngayong buhay na nilalang ng chaos na ito. Naniniwala ako na ang puso mo dito at hindi sa mga panlabas na hangganan. Hindi ka makakatulong sa pag-atake ng mga panlabas na hangganan. Ito chaos, tama ba? Napatingin si Wendell kay James. Sa ilang sandali, walang ideya si James kung paano sasagutin ang tanong. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko alam ang iba, pero alam ko. Ang aking tahanan ay nasa human realm. Ang aking pamilya at mga kaibigan ay nasa human universe. Hindi ako tatayo at panuurin ang mga panlabas na hangganan na umaatake sa chaos na ito. Napangiti si Wendell, nasiyahan. Panatag siya sa sinabi ni James.
Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa? Tanong ni James. Sabi ni Wendell, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng pwedeng sabihin. Ang katotohanan ng langit. Ang paglilibing ay gayon din ang sky burial ay tumutukoy sa pagsalakay sa mga panlabas na hangganan. Sa parehong oras, ito rin ang paraan ng pagprotekta sa sarili ng chaos. Yan ang magaspang pagpapaliwanag. Anong klaseng pamilya si Thea? Tanong ni James. Pumunta siya dito para alamin ang sitwasyon ng pamilyang kinaroroonan ni Thea. Gusto niya hanapin si Thea, ang kanyang asawa. Papayo ko sa iyo na huwag pumunta doon, sagot ni Wendell. Bakit hindi? Tanong ni James. Paliwanag ni Wendell, you have a unique identity. Nanggaling ka sa labas. Mga hangganan. Ipinapalagay ng maraming powerhouse na ang iyong hitsura ay isang pamamaraan ng ang mga panlabas na hangganan. Ang mga powerhouses ng mga panlabas na hangganan ay nagpadala sa iyo sa kaguluhan upang sirain ang lugar. Samantala, ang pamilyang kinabibilangan ni Thea ay naghahanap ng pumatay upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Dati napakahina mo, kaya sila hindi nagmamalasakit sa iyo. Gayunpaman, ikaw ay kasalukuyang sapat na malakas upang ilagay sa panganib ito. Kaguluhan. Kung pupunta ka sa kanyang pamilya, kikilos sila at ikulong ka. Ikaw lang. Ligtas sa Invincible Sect. By the way, kilala mo ba kung sino ang founder ng Invincible Sect? WHO. Tanong ni James. Nakilala mo na siya dati? Nakilala ko na siya dati. Oo. Nakilala mo siya sa kaharian ng Heavenly Awakening. Nang marinig iyon, natigilan si James. Nakilala niya ang maraming powerhouses sa ang mga kaharian ng Heavenly Awakening. Gayunpaman, ang mga powerhouse na nakilala niya bago ang unang Sky Burial Age ay tanging Yardos at ilang iba pa. Yardos ba ito? Natigilan si James. Umiling si Wendell at sinabing, si Yardo ang aking guro. Ang nagtatag ng ang Invincible Sect ay ang Boundless Master, ang aking Grand Teacher. Ang tiyuhin ko ay Sewald. Sa Mega Sky Burial Age, namatay ang aking guro at apo. Labanan, habang ang aking tiyuhin ay nakaligtas. Sa taong iyon, gustong sumali ng tiyuhin ko sa labanan, pero ang aking lolo pinigilan siya dahil gusto niyang harapin ng tiyuhin ko ang ikatlong Mega Sky Burial. Huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan na ang nagtatag ng Invincible Sect ay ang Boundless Master. Hindi niya inaasahan na si Wendell ang magiging alagad ni Yardos. Kahit anong mangyari, hahanapin ko si Thea. Desidido si James. Kahit nasa Tiger Den si Thea, pupunta pa rin siya. 4,513. Kabanata 4,513 si Thea ang asawa ni James. Kinailangan niya hanapin siya. Kung ano man ang lumutang sa iyong bangka. Hindi pinilit ni Wendell si James na tumalikod dahil totoo na si James. Powerhouse. Ang kanyang mga aksyon ay kailangang maingat na timbangin. Makapangyarihan ba ang pamilya ni Thea? Tanong ni James. Tumango si Wendell at sinabing, medyo malakas sila. Kahit kay Thea. Ang ama ay tao rin, siya ay isang demonyo bago ang unang Sky Burial Age. Siya ay kaaway ng aking guro. Hindi niya kapareha ang guro ko. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa ang ranggo ng Kylem Acme at ang pag-unawa sa Blythe Omniscience ay akin. Guro na kayang talunin siya. Gayunpaman, hindi siya kayang patayin ng aking guro. Kapag dumating ang Sky Burial, naging sapat na ang lakas ng aking guro para patayin siya. Nang marinig iyon ay nagdilim ang ekspresyon ni James. Kung crush ng tatay ni Thea si Yardos noon, siguradong nakakatakot siya. Pag-iral. So, pupunta ka pa ba doon? Tanong ni Wendell. Oo naman. Bakit hindi ko gagawin? Sabi ni James, tapos, asawa ko si Thea. Kahit na demonyo ang tatay niya, lolo ng anak namin. Sigurado akong hindi niya ako papatayin. Kahit hindi kanya patayin, baka ikulong kanya. Gusto niyang mabuhay, kaya siya maaaring gamitin ka para banta ang buhay. Mga nilalang sa panlabas na hangganan, sabi ni Wendell. Nasaan ang pamilya ni Thea? Tanong ni James.
Kahit alam niyang baka patayin siya ng pamilya ni Thea, gusto pa rin niyang umalis. Kailangan niyang harapin ang mga problemang iyon sa madaling panahon. Hindi niya napigil ang tumakbo. Malayo sa kanila. Magaling. Ang lakas ng loob mo. Nag-thumbs up si Wendell kay James at sinabing, kung makulong ka, mag-iisip ako ng paraan para mailigtas ka. Nagbabahagi ka ng koneksyon sa aking guro. Naintindihan ng aking guro ang Blythe Omniscience dahil sa iyong gabay. Kahit na si Wendell ang sect leader ng Invincible Sect, mabait naman siya. Patungo kay James. Iyon ay dahil sina James at Yardos ay nagsasagawa ng closed door pagninilay sa parehong kuweba. Naintindihan din ni Yardos ang Blythe Omniscience pagkatapos makipag-usap kay James. Ikinaway ni Wendell ang kanyang mga kamay. Ikinaway ni Wendell ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang mapa. Kinuha ni James ang mapa at binuksan ito. Agad niyang nalaman kung nasaan si Thea. Pamilya noon. Sabay bangon niya. Nagpapasalamat, sinabi niya, salamat sa iyong paggabay. Sige po. Ikinaway ni Wendell ang kamay niya. Kumikislap ang katawan ni James at nawala. Pagkaalis niya, nagpakita si Sewald. Bakit mo sinabi sa kanya ang mga bagay na iyon? Sa isang seryosong ekspresyon, sinabi ni Sewald. Hindi ka ba natatakot na pukawin ang dati niyang alaala? Kung ang mga powerhouse ng ang mga panlabas na hangganan ay inayos para mapunta siya rito, magiging ang Greater Realms. Mapapahamak kapag naalala niya ang lahat. Ngumiti si Wendell at sinabing, kung magtitiwala ang guro ko sa kanya, magtitiwala din ako. Naniniwala ako na siya. Nakabuo ng koneksyon sa chaos na ito. Kahit na siya ay ipadala sa pamamagitan ng mga panlabas na hangganan, hindi niya panoorin ang chaos makakuha. Nawasak. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Sewald at sinabing, sana tama ka. Kung hindi, mamamatay tayo. Walang sinasabing anuman, umalis si Sewald. Samantala, hindi tumigil si James sa pagsulong mula nang makuha ang pamilya ni Thea. Address. May mga komento sa mapa. Ang mga pahayag ay tungkol sa pamilya ni Thea. Napatingin si James sa kanila at natuto. Tungkol sa mga ginawa ng ama ni Thea. 4,514. Kabanata 4,514 si James ngayon ay nagkaroon ng magaspang pangunawan ng ama ni Thea. Hindi alam ang pangalan ng ama ni Thea, ngunit mayroon siyang palayaw. Kilala siya bilang Ancestral Blood Master. Kasabay nito, siya ang nagtatag ng Blood Mantra. Ang Blood Mantra ay isang pinakamataas na lihim na sining mula sa unang Sky Burial Age. Ito ay isa sa 10 Great Ancient Signature Skills. Ito ay sa par sa Blythe Omniscience at ang Chaos Sacred Art. Minsang sinabi ni Zizzle na kung ang bawat isa sa 10 Great Ancient Signature Skills ay nilinang sa sukdulan nito, ito ay nasa parehong antas ng iba. Ang mga kasanayan ay nasa iba't ibang larangan lamang. Ang ama ni Thea ay gumawa ng maraming masasamang bagay sa unang Sky Burial Age, na nakakuha sa kanya ng isang masamang reputasyon. Siya ay patuloy na sinusupil ng mga matuwid, mga powerhouse. Gayunpaman, makapangyarihan siya. Mayroon lamang ilang mga powerhouses na maaaring sugpuin siya sa edad na iyon. Si Yardos ay isa sa kanila. Noong nasa peak na si Yardos, kaya pa niyang patayin ang ama ni Thea. Gayunpaman, iyon ay noong unang Sky Burial. Ngayon, maraming taon na ang lumipas mula noong unang Sky Burial, at ang dugo ng ninuno. Si Master ay naglilinang. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas ngayon. Hindi bababasa, walang sinuman sa Invincible Sect ang kanyang kapareha. Kahit si Sewald, ang nakatatanda ni Yardos, ay hindi kayang talunin ng Ancestral Blood Master. Hindi maarak. Ang salitang ito ay nasa dulo ng impormasyong ibinigay ni Wendell. Nangangahulugan ito na ang lakas ng Ancestral Blood Master ay hindi maarak. Half. Matapos malaman ang tungkol sa mga bagay na ito, hindi napigilan ni James na magpakalalim. Hininga. Hindi niya inaasahan na ang ama ni Thea ay may ganito kalakas na background. Sa lalim ng chaos ay hindi mabilang na spatial rift. Ang mga lamat na ito ay ang resulta ng matinding labanan.
Ang base camp ng Ancestral Bloodmaster ay ang tanging misteryosong lugar sa Chaos. Ang base camp ay nasa isa sa mga lamat. Ang lamat na ito, nagkaroon ng kaharian. Ang kaharian ay kilala bilang ang kaharian ng dugo. Iilan lamang na buhay na nilalang mula sa labas ng mundo ang nakakaalam tungkol sa Blood Realm. Sa sandaling ito, sa likod ng isang espiritual na bundok sa Blood Realm, isang lalaki nakatayo sa mansyon. Siya ay mukhang nasa 30 taong gulang. Siya, nakasuot ng pulang robe at mukhang gwapo. Nilagay niya ang mga kamay niya sa likod niya. Galit na galit. Sa gilid, ang isang babaeng nakaitim na nakababa ang ulo at hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Ama, mahinang tawag ni Thea na nakasuot ng itim na damit. Nagtaas ng kamay ang lalaking nakapula at gustong sampilan si Thea. Sa kritikal na iyon. Sandali, tumigil siya. Kung tutuusin, si Thea ang pinakamamahal niyang anak. Buti naman at nakabalik ka. Manatili sa bahay sa ngayon. Ang Ancestral Bloodmaster ay bumantong hininga ng walang magawa. Pare, darating na ba ang Mega Sky Burial? Hindi maiwasang magtanong ni Thea. Hindi niya alam ang mga bagay na ito noong nakaraan. Gayunpaman, pagkatapos sundin si James, marami siyang natutunan. Narinig din niya ang tungkol sa alingaw-ngaw ng Sky Burial. 4,515. Kabanata 4,515. Ano ang katotohanan tungkol sa Mega Sky Burial? Nang marinig ng Ancestral Bloodmaster na sinabi niya iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Libingan. Dahan-dahan siyang umupo. May espasyo pa sa labas ng Chaos. Ang espasyo ay kilala bilang ang panlabas. Mga hangganan. May mga walang katulad na powerhouse sa mga panlabas na hangganan. Sa unang langit, Burial Edge, hindi mabilang na mga powerhouse ang ipinanganak sa Chaos. Ang aura ng mga ito. Sinira ng mga powerhouse ang Chaos at pinalabas ang aura na umaakit sa powerhouses ng mga panlabas na hangganan. Noon lang nagkaroon ng labanan. Pinasimulan. Sinabi ng Ancestral Bloodmaster kay Thea ang tungkol sa mga detalye ng Sky Burial. Nang marinig iyon, natigilan si Thea. Wala siyang ideya na ang Sky Burial ay sobrang nakakatakot. Hindi rin niya alam na may ilang kahulugan ng Sky Burial. Nagpatuloy ang Ancestral Bloodmaster, ang pagsikat ng human race at ang pagpapalakas ng providence ng human race ay ang trend ng pag-unlad. Ang primordial realm at human race ay inalis upang hadlangan ang Mega Sky Burial. Ngayon, walang makakapigil sa pag-angat ng human race. Kaya, ang Mega, darating ang Sky Burial. Nagulat na naman si Thea. Hindi niya inaasahan na susubukan ng mga lahi ng Greater Realms na lipulin ang human race upang hadlangan ang Mega Sky Burial. Ano ang nasa likod ng massacre sa human race at primordial realm? Tanong ni Thea. Ipinaliwanag ng Ancestral Bloodmaster, noong unang Sky Burial, ang ginamit ng Patriarch of the Doom Race ang Heaven-Piercing Sword Art upang mabutas ang kaguluhan at pinsale ng mga powerhouse ng mga panlabas na hangganan. Kasabay nito, ang sinag ng kapangyarihan ng buhay ay pumasok sa Chaos mula sa mga panlabas na hangganan. Ang lakas ng buhay ay naglakbay sa Chaos. Maraming taon pagkatapos ng ikalawang Sky. Sa libing, ilang mga powerhouse ang nag-extrapolated sa track ng life power. Sila, nalaman na ang kapangyarihan ng buhay ay muling magkakatawang tao sa lahi ng tao. Minsan siya, muling nagkatawang tao sa lahi ng tao, ang providence ng lahi ng tao ay gagawin. Umabot sa sukdulan nito. Pagkatapos, darating ang pinakanakasisilaw na panahon ng Chaos. Hindi mabilang na mga powerhouse ang isisilang, at darating ang Mega Sky Burial. Kaya, ang ilang mga powerhouse ay namagitan sa reincarnation ng life power at binalak na lipulin ang human race. Gayunpaman, kahit na ang human race ay nabura, nakikialam. Ang reincarnation ay magpapahaba lamang ng panahon. Dahil ang kapangyarihan ng buhay ay nagmula sa panlabas na mga hangganan, ang Chaos Heavenly Path ay hindi maaaring mamagitan sa mga landas nito. Magkano? Kapag hindi magawa ang intervention, muling nagkatawang tao ang life power sa human race at naging James. Ano?
Nang marinig ang pangalan, hindi naiwasang magulat si Thea. James. Paano ito nangyari? Hindi siya makapaniwala. Siya iyon. Nagpatuloy ang Ancestral Blood Master, si James ang reincarnation. Nang nabubuhay na nilalang sa panlabas na hangganan. Ngayon, lumaki na siya. Pinamunuan niya ang human race. Sa kaluwalhatian. Mula ngayon, ang providence ng human race ay maaabot nito. Sukdulan. Darating din ang pinaka-nakakasilaw na panahon ng chaos. Sa susunod na panahon. Hindi mabilang na Kylem Acme rank powerhouses ang isisilang. Kapag nagtipon ang aura ng Kylem Acme rank powerhouses, ito ay masisira. Ang chaos at damaloy palabas. Darating ang Mega Sky Burial kapag ang nararamdaman ito ng mga powerhouses ng mga panlabas na hangganan. Nang marinig iyon ni Thea ay natarante siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ay ang powerhouses ng nakakatakot ang mga panlabas na hangganan. Kaya ba natin silang talunin? Ang Ancestral Blood Master ay umiling at bumantong hininga. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang powerhouses ng mga panlabas na hangganan ay hindi maaaring talunin. Ang unang Sky Burial Age, ang mga powerhouse ng mga panlabas na hangganan ay inaasahan lamang. Ang kanilang aura sa chaos. Gayunpaman, ginawa nitong hindi mapakali ang chaos. Maaari itong maging nakita na ang mga powerhouses ng mga panlabas na hangganan ay hindi magagapi. Hindi bababasa ang hindi sila matatalo ng mga kilalang cultivation rank sa chaos. Maliban kung mayroong isang powerhouse sa chaos rank. Bukod dyan, sabi ng chismis na ang ikatlong Mega Sky Burial ay ang katapusan ng Chaos Heavenly Path. Maraming powerhouses ang nag-iisip ng paraan para mapahaba ang haba ng buhay ng Chaos Heavenly Path. Ang Ancestral Blood Master ay nagsabi kay Thea ng ilang sekreto. Si Thea ay kasalukuyang isang Kylem Acme rank powerhouse. Siya ay may karapatan na alamin ang mga sekretong ito. So, ano ang dapat nating gawin? Seryoso ang ekspresyon niya. Sinulyapan ng Ancestral Blood Master si Thea at sinabing, si James ang susi. Si James ang reincarnation ng Outer Bounds Powerhouse. Dapat ay mayroon siyang isang mataas na katayuan sa mga panlabas na hangganan. Ang tanging paraan ngayon ay ang bitag sa kanya at pigilan siya. Mula sa paglaki. Sa ganoong paraan, kapag dumating ang Mega Sky Burial, maaari na ang ating lahi makipag-ayos sa mga powerhouse ng mga panlabas na hangganan. Pagdating ng panahon, kahit na nawasak ang chaos, maaari tayong lumipat sa mga panlabas na hangganan at magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Hindi. Agad namang tumanggi si Thea at sinabing, si James ang asawa ko. Kahit dumating siya mula sa panlabas na hangganan, ang kanyang puso ay kasama ng chaos. Hindi niya ipagkakanulo ang gulo. Anong alam mo? Ang Ancestral Blood Master ay pinagsabihan siya, ang reincarnation ay isang pamamaraan ng mga panlabas na hangganan. Ang layunin nito ay sirain ang chaos. Mula sa loob palabas. 4,516. Kabanata 4,516 na batay sa dugo ng ninuno. Opinyon ni Master, ang reinkarnasyon ni James ay ang pamamaraan ng mga panlabas na hangganan. Ama. With a pleading expression, Thea said, please let James go. Hindi siya akala mo siya na. Siya ay tapat sa human race. Paano siya naging isang buhay na nilalang? Mula sa panlabas na hangganan. Paano siya kakampi sa mga panlabas na hangganan at pag-atake? Ang chaos. Ngumisi ang Ancestral Blood Master, wala pa siyang ginagawa kasi hindi niya naaalala ang kanyang mga alaala. Kung naaalala niya ang nangyari sa nakaraan niya, buhay, sisirain niya ang chaos. Sa panahong iyon, gagawin na ng chaos of the greater realms. Maging kawalan. 2/3. Imposible iyon. Hindi naniwala si Thea sa kanyang ama. Hindi siya naniniwala na si James ang ganitong klaseng tao. Dahil nakabalik ka na, huwag ka nang pumunta sa ibang lugar. Manatili sa bahay. Hindi mo na kailangan lumahok sa mga darating na usapin. Ako, hayaan mo na ang arrangement ko.
Pagkatapos magsalita, umalis ang Ancestral Blood Master. Pare, sigaw ni Thea. Gusto niyang sundan ang kanyang ama, ngunit napigilan siya ng isang paghihigpit pagkatapos. Paggawa ng ilang hakbang. Ang paghihigpit ay itinakda ng Ancestral Blood Master. Kahit si Thea ay pumasok sa Kylem Acme rank, hindi niya ito masira. Kasabay nito, dumating si James sa Blood Realm kasunod ng mapa. Binigay ni Windale. Ang kawalan ng lugar na ito ay gumuho. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga lamat sa kawalan. Ang mga lamat ay parang sapot ng gagamba. Kumakalat sa kawalan. Nang makita iyon, kumunat ang noo ni James. Ang mapa na ibinigay ni Windale ay nagpakita na si James ay nasa Blood Realm. Among ang hindi mabilang na mga lamat, isa sa mga ito ay ang pasukan ng Blood Realm. Gayunpaman, hindi maramdaman ni James ang anumang espasyo dito. Sa kanyang cultivation rank, nararamdaman niya ang mga lokasyon sa malalayong distansya. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang Blood Realm. Kumunat ang noo niya at nag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Lumabas ang aura at pumasok sa hindi mabilang na spatial rift. Greetings, ako si James. Tapos, nagsalita si James. Malakas at malinaw ang kanyang boses habang umaalingaw sa hindi mabilang na mga lamat. Kung tama ang mapa na ibinigay ni Windale, nandito ang Blood Realm. James lang. Kailangang i-leak ang kanyang aura, at gagawin ng mga powerhouse ng Blood Realm. Magpakita kapag naramdaman ang kanyang aura. Sa Blood Realm, ang lalaking nakaitim, na naglayo kay Thea mula sa ang Heavenly Court dati, ay lumitaw sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok. Kung saan naroon ang mga kalahan. Magalang na sinabi niya, si James ay lumitaw sa labas ng mundo. Ang Ancestral Blood Master ay nakaupo sa pangunahing upuan at hinimas ang kanyang mga templo. Siya, sabi niya, kung mahahanap niya ang aming lokasyon ng ganito kadali, tiyak na pumunta siya sa sekta na walang talo. Tila nakilala na niya ang mga powerhouse ng Invincible sekta. Ano ang dapat nating gawin? Ang lalaking nakaitim, na siyang dugo ng ninuno. Tanong ng kapatid ni Master. Ang Ancestral Blood Master ay ang ama ni Thea. Siya ang tunay niyang ama at hindi isang clone. Ang tunay niyang pangalan ay Shrivel Callahan. Binigyan niya ang kanyang sarili ng ganoong pangalan. Noong mahina siya, may mga kaaway siya. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang mga ito, na humantong sa kanya upang likhain ang pangalang ito. Gusto niya, upang mahanap ang kanyang mga kaaway at maghayganti. Samantala, ang pangalan ng kanyang kapatid ay Xanthes. Ang Xanthes ay dating mas makapangyarihan kaysa Shrivel. Sa kasamaang palad, iniwan niya ang kanyang cultivation base dahil sa mga personal na dahilan. Bilang A. Resulta, nalampasan siya ng Ancestral Blood Master. Seryoso ang ekspresyon ni Xanthes. Hindi niya inaasahan na mahahanap ni James ang mga kalahan ng ganoon kabilis. 4,517. Kabanata 4,517, dalhin mo siya. Nag-isip sandali ang Ancestral Blood Master bago nagsalita. Alam niya na maraming nakatagong powerhouse sa Greater Realms. Ngayon, ang ilan sa kanila ay umaasa na maresolba ni James ang Mega Sky Burial. Ang Invincible Sect ay isa sa kanila. Gayunpaman, ang Ancestral Blood Master ay hindi nais na ilagay ang kanyang pag-asa kay James. Ayaw din niyang lumakas si James. Kung lumakas si James, siya ay magiging banta sa chaos of the Greater Realms. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa iba pang mga powerhouse. Sa outside world, umaapaw ang aura ni James, at malakas ang boses. Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw. Ang anino ay si Xanthes, ang taong nagdala kay Thea. Napatingin si James sa taong sumulpot. Hindi niya maiwasang maging mapagbantay. Ang tao ay nagpakita ng isang nakakatakot na kakayahan. Kahit malakas si James, ginawa niya. Hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa tao. Nauna kang dumating kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti si Xanthes at sinabing, since you're eto, pasok ka na. Sumenyas siya kay James. Pagkatapos, ang laki ng spatial rift sa kalayuan ay tumaas. Isang fantasy portal. Lumitaw. Walang pag-aalinlangan,
pumasok si James sa portal. Pagpasok ni James sa portal, nagbago ang tanawin. Isang nakakasilaw na mundo, lumitaw sa harapan niya. Sa ilalim ng pamumuno ni Xanthus, dumating si James sa pangunahing bulwagan ng espiritual ng mga kalahan. Bundok. Nakaupo sa pangunahing upuan ng main hall ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapula. Habang nakatingin sa kanya, alam ni James na siya ang dakilang ancestral blood master. Kahit noong unang Sky Burial Age, kilala ang ancestral blood master. Sa isang matingkad na ngiti, sinabi niya, Ama. Ang ancestral blood master ay nanunuya at sinabi, hindi ko pa kinikilala. Ikaw bilang manugang ko. Nakaramdam ng awkward si James. Napakamot siya ng ulo at sinabing, pumunta ako para ibalik si Thea sa akin. Si Thea ay ang matron ng human race at isa sa mga tagapagtatag ng human realms. Makalangit na hukuman. Kailangan niyang pamunuan ng human race. Hindi pwede. Nagpatuloy ang ancestral blood master, hindi pupunta kahit saan si Thea. Mananatili siya rito. Magalang na nagsalita si James, ngunit hindi nagpahuli ang ancestral blood master. Kaya, wala siyang pagpipilian. Dahil hindi umubra ang negosasyon, maaari lamang siyang gumamit ng dahas. Ano ang kailangan kong gawin para mabawi si Thea? Siya probed. Sinulyapan ng ancestral blood master si James at sinabing, nagmula ka sa sekta na walang talo. Sigurado akong sinabi na sa iyo ng Invincible Sect ang iyong pagkakakilanlan. Tumango si James at sinabi nga sa akin ni Windale ang aking pagkakakilanlan. Gayunpaman, ako ay ipinanganak sa lahi ng tao. Ang aking pamilya at mga kaibigan ay nasa human race. Ako, hindi ipagkanulo ang lahi ng tao at ang chaos. Ganun ba? Nagtanong ang ancestral blood master, kung mababawi ang iyong mga alaala. Isang araw, ano ang gagawin mo kung ang iyong mga kaibigan at pamilya sa Outer Bounds ay namatay kung hindi mo sinisira ang chaos? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Hindi niya kailanman naisip ang problemang ito. Pare, masyado kang nag-aalala. Napakalakas ko ngayon, ngunit wala ako. Alaala ng aking nakaraang buhay. Naniniwala akong wala akong past life. Kahit galing ako sa labas ng mga hangganan, hindi ako dapat maging reincarnation ng isang powerhouse. Hindi tayo makasigurado. Ang ancestral blood master ay nagsabi, ang cultivation base ng mga panlabas na hangganan. Powerhouses ay hindi maarok. Mayroon silang lahat ng uri ng taktika. Para maging ligtas, ako. Kailangang maging maingat. Dahil nandito ka, huwag kang umalis. Manatili sa aming karera at maghintay. Para sa pagdating ng Mega Sky Burial. Habang nagsasalita ay winigiwi niya ang kanyang kamay. Isang misteryosong kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, nilamon ng kapangyarihan si James. Kaagad, naramdaman ni James na siya ay nakakulong. Sinubukan niyang buksan ang selyo. Ngunit ang kapangyarihan nito ay masyadong malakas. Parang pumasok sa mga ugat niya. Sinubukang kumawala, ngunit nagresulta ito sa isang masakit na sensasyon na pumupuno sa kanyang mga ugat. Ito ay napakasakit na nagsimula siyang pawisan ng husto. Tumigil ka na sa pakikibaka. Ito ay walang silbi. Sa iyong kultibasyon na ranggo at kapangyarihan, hindi mo magagawa. Buksan mo ang selyo ko. 4,518. Kabanata 4,518 ang Ancestral Blood Master ay makapangyarihan. Ang kanyang lakas ay hindi maarok. Hindi makawala si James sa selyo na itinakda ng Ancestral Blood Master. Sinubukan ni James na makawala, ngunit ang sakit sa kanyang mga ugat ay nagpawis sa kanya. Si Santiago ay dinala at ikinulong sa isang espiritual na bundok. Hindi pinakitunguhan ng Ancestral Blood Master si James ng masama. Hindi niya ito ginagamot bilang isang makasalanan. Nag-ayos siya ng isang manor para kay James at hindi pinaghigpitan ang kanyang kalayaan. Si James ay malayang nakakalakad sa paligid ng espiritual na bundok. Bukod, ang Ancestral Blood Master ay nag-ayos din ng maraming nakamamanghang chambermaids para kay James. Ang tanging paghihigpit ay hindi makaalis si James sa espiritual na bundok. Si James, na nakulong sa espiritual na bundok,
ay nadama na walang magawa. Pinayuhan siya ni Windale, ngunit dumating pa rin siya. Ngayong siya ay nakulong dito. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, sa isa pang espiritual na bundok, nakaupo si Thea sa lounge ng isang manor, nakakaramdam ng kaguluhan. Miss, please stop worrying. Sigurado akong magiging maayos si James, sabi ng isang magandang ginang. Mula sa kanyang tabi. Kumusta ang mga bagay ngayon? Nag-aalalang tanong ni Thea. Nahanap na tayo ni James. Nasa main hall lang siya kasama ng Patriarch. Tila tinatakan siya ni Patriarch, at siya ay kasalukuyang nakulong sa Mount Diabolic, sabi ni Yura. Buntong hininga. Walang magawa si Thea. Ngayon, wala siyang pagpipilian. Kahit na nakapasok na siya sa Kylum Acme rank, hindi siya makabreak. Ang paghihigpit at makita si James. Kung makakaalis siya sa lugar na ito, bibisita siya. James at hinayaan siyang umalis bago magtago. Ito ang kanyang tahanan. Bagamat matagal na siyang umuwi at ginamit ng kanyang ama. Upang maging isang kasuklam-suklam na tao, hindi siya sasaktan ng kanyang ama. Nag-aalala siya kay James. Sa Invincible Sect, tamad na nakaupo si Windale sa main hall. Samantala, umupo si Sewald sa ibabang bahagi ng main hall. Sabi niya, meron ako. Nakatanggap ng balita mula sa mga kalahan. Si James ay tinatakan na ng Ancestral Dugo Master sa Mount Diabolic. Ano ang gagawin mo? Pupunta ka ba? Patayin ang mga kalahan at iligtas si James. Bahagyang umiling si Windale at sinabing, ang pagpatay sa mga kalahan ay naghahanap kamatayan. Masyadong malakas ang Ancestral Blood Master. Bago ang unang Sky Burial edad, hindi maraming tao ang makapipigil sa kanya. Ngayon, iyong mga powerhouse na. Maaaring talunin siya ay patay na. Siya ay nasa Kylum Acme and Boundless. Masyadong mahaba ang ranggo. Ang kanyang kakayahan ay hindi maarok. Bakit mo hinayaan si James na pumunta sa mga kalahan? Patuloy ni Sewald, akala ko. May plano ka na. Ngumiti si Windale at sumagot, syempre may plano ako. Ang dugo, mantra. Pambihira ang nilikha ng Ancestral Blood Master. Gayunpaman, sa kabuuan mundo, tanging ang Ancestral Blood Master lang ang nakakita ng Blood Mantra. Ngayon, bumalik na si Thea sa pamilya niya. Nang marinig iyon, tila may naisip si Sewald. Bumangon siya, at sinabing, maaari kang mag-ayos, ngunit mangyaring huwag magalit. Ang Ancestral Blood Master. Kung magagalit ka sa kanya, papasok ang Invincible Sect. Panganib. Umalis si Sewald pagkasabi nun. Si Windale ngayon ang pinuno ng sekta ng Invincible Sect. Walang pakialam si Sewald tungkol sa kanyang mga plano. Nakaupo sa main seat ng main hall, hinimas ni Windale ang kanyang baba at mumbled, mukhang kailangan kong pumunta mismo sa mga kalahan. Bago ako umalis, kailangang akitin ng Ancestral Blood Master. Kung hindi, mapapansin niya ako. Pagdating, naniniwala si Windale na siya ay may talento at kapantay ng kanyang guro na si Yardos. Siya ay makapangyarihan, ngunit hindi siya nang ahas na pumasok sa mga kalahan at harapin ang Ancestral Blood Master head-on. Hinawakan ang kanyang baba, nag-isip siya ng plano. Nag-aatubili, bamulong siya, ang Ancestral Blood Master ay palaging gusto tingnan ang banal na martial scripture. Ngayon, ang banal na martial scripture lamang ang makakagawa. Akitin siya palabas ng bahay. Pagpapalit ng banal na martial scripture para sa ang blood mantra ay mukhang isang magandang deal sa kanya. 4,511. Kabanata 4,511 pagkatapos magbalangkas ng plano. Nawala si Windale ng mahiwagang. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa espiritual na bundok kung saan si Teresa ay ginamit niya ang Blithe Omniscience. Bilang alagad ni Yardos, alam niya ang Blithe Omniscience. Bukod dito, mayroon siyang umabot sa huling bahagi ng 9th stage ng Omniscience Path. Naramdaman ni Teresa ang presensya ni Windale nang lumitaw ito. Kaagad, si Teresa, na si Zizzle, ay humarap kay Windale. Ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Teresa. Nakangiting sinabi ni Windale, Zizzle, long time no see. Bilang pinuno ng sekta ng Invincible Sect,
alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Teresa at na ang tunay niyang pangalan ay Zizzle. Nagkaroon din siya ng clone sa Doom Race. Nagpapanggap na bodyguard ng Doom Race's Patriarch. Maganda ang background ni Zizzle. Siya at ang Doom Race ay nagbahagi ng kasaysayan. Ang Patriarch of the Doom Race ay lumikha ng Chaos Sacred Art sa ilalim niya. Gabay. Dahil sa kanya, maaari siyang pumasok sa Kylum Acme rank at lumikha. Isang hindi magagapi signature skill na Chaos Sacred Art. Si Windale mismo ay maraming beses na ring nakilala si Zizzle noong nakaraan. Pagbati, Teresa. Napangiti si Windale. Sabi ni Teresa, ano ang gusto mo? Kung wala, magwala ka. Halika, Teresa. Bakit ka nagkakaganyan? Lagi mo akong tinitingnan eh. Tiyak na paraan. Ano bang nagawa ko para magalit ka? Mapaglarong sabi ni Windale. Libre mo ba? Mamasyal tayo. Hindi ka ba nababagot sa pananatili sa Mount Langit sa buong araw? Hindi siya sinagot ni Teresa. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na kapangyarihan lumabas mula sa kanyang palad. Huwag! Napaatras si Windale sa nakaraan. Bahagyang winawagayway ang kanyang kamay, sinabi niya, huwag kang hampasin. Ako. Ayokong awayin ka. May itatanong ako sa'yo. Magsalita ka. Ang sagot ni Teresa ay dumating sa isang salita. Sabi ni Windale, now that the Mega Sky Burial is coming, I plan to leave my Divine Martial Scripture kasama mo at hayaan kang makahanap ng angkop na inapo. Aking. Ang ideya ay para sa iyo na maikalat ang balita at hayaan ang lahat ng mga powerhouse na makita ang kasulatan. Nang marinig iyon, sumulyap si Zizzle kay Windale at sinabing, bakit hindi ka maghanap ng nagmula sa sarili mo? Bakit mo binibigay sa akin? Hindi ako mapakali na magtanong tungkol sa labas ng mundo. Tamad na itinaas ni Windale ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang bola ng puting liwanag. Lumipad ito patungo kay Zizzle. Matapos ibigay ang Divine Martial Scripture, hindi na natili si Windale sa bundok. Agad siyang nawala sa harap ni Zizzle. Saglit na nag-aalangan, iningatan ni Zizzle ang Divine Martial Scripture. Pagkatapos, ipinakalat niya ang balita, na nagsasabi na mayroon ang Divine Martial Scripture. Lumitaw. Ito ay sa isang lungsod sa Doom Universe kung saan naroon ang Doom Race. Ang lahat ng mga powerhouse ay maaaring pumunta at tumingin. Ang banal na kasulatan. Kung makukuha nila o hindi ang banal na kasulatan ay nakasalalay sa kanila. Swerte at swerte. Ang mga powerhouse ng Greater Realms Chaos ay nagulat sa balita. Ang Divine Martial Scripture ay isa sa 10 dakilang sinaunang lagda. Mga kasanayan. Katumbas ito ng Blithe Omniscience at ng Chaos Sacred Art. Gayunpaman, ang Divine Martial Scripture ay hindi pa lumitaw noon pa man. Ito lamang. Umiral sa mga sinaunang balumbon. Ngayon, ang paglitaw ng banal na martial scripture ay nagdudulot ng kaguluhan. Lahat ng powerhouses ay gustong mahanap ang Divine Martial Scripture. Kahit na, ang mga powerhouse ng Human Universe ay patungo sa Doom Universe. Samantala, pagkatapos ibigay ang Divine Martial Scripture, pumuslit si Windale sa paligid ng Blood Realm. Naghihintay siya ng kanyang pagkakataon. Kapag umalis na ang Ancestral Blood Master, aalis na siya. Pumasok sa Blood Realm. Kung wala ang Ancestral Blood Master, walang sinuman sa Blood Realm ang makakadama. Presensya ni Windale. 4,520. Kabanata 4,520 sa Blood Realm, ang Ancestral Blood Master ay nakaupo sa isang bato sa likod ng espiritual bundok kung saan naroon ang mga kalahan. Pulang dugo ang pumaligid sa kanyang katawan. Ang liwanag ay nabuo ng mahiwaga. Wika ng dugo. Ito ay tumingin lubhang kakaiba. Swoosh! Sa sandaling iyon, dama po ang sinag ng itim na liwanag, na bumubuo ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang lalaki ay si Xanthes Shrivel. Nang lumitaw si Xanthes, magalang niyang binati ang kapatid. Ano ito? Tanong ng Ancestral Blood Master. Sumagot si Xanthes, ang banal na martial scripture ay lumitaw. Nang marinig iyon ng Ancestral Blood Master, lumitaw ang isang matako na ekspresyon sa kanyang mukha.
Hindi niya maiwasang magtanong, ganun ba? Oo, sinabi ni Xanthus, ang impormasyong ito ay ipinakalat ng Doom Race. Ang Divine Martial Scripture ay nasa isang lungsod ng Doom Universe. Ang mga powerhouse ang Greater Realms ay maaaring magtungo sa lungsod at obserbahan ang Divine Martial kasulatan. Nang marinig iyon, naging seryoso ang ekspresyon ng Ancestral Blood Master. Ang banal na martial scripture ay nilikha ng walang hangganan na guro noong una. Panahon ng paglilibing sa langit. Ang Boundless Master din ang unang powerhouse na nilikha ang walang hanggan. Ang Divine Martial Scripture ay palaging nasa sekta na walang talo. Ito ay hindi kailanman lumitaw sa labas ng sekta. Kaya, bakit ito lumitaw ngayon? Maraming tanong ang Ancestral Blood Master. Gayunpaman, anuman ang dahilan, kailangan niyang maglakbay sa Doom Universe simula nang lumitaw ang Divine Martial Scripture. Itinala ng Divine Martial Scripture ang huling kahulugan ng Boundless at martial arts. Malaki ang maitutulong nito sa kanya. Pupunta ako at titingnan ko ang aking sarili. Kukunin ko ang Divine Martial Scripture. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang Ancestral Blood Master ay tumingin kay Xanthus at ay nagsabi, tiyak na mayroong isang bagay sa likod ng paglitaw ng Divine Martial. Banal na kasulatan. Ngayong nandito na si James, kailangan mong maging mapagbantay pagkatapos kong umalis. Oo, magalang na tugon ni Xanthus. Sa gitnang rehiyon ng lungsod na may mahabang kasaysayan sa Doom Race, doon ay isang plaza center. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sinag ng puting liwanag. Nakapalibot dito ang mga inscription. Samantala, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon sa paligid nito. Ang mga powerhouse na ito ay nagmula sa Greater Realms. Maging sina Yori, Dolph, at Wyatt ng Doom Race ay lumitaw. Naroon din si Dawson ng Cloud Race. Maaaring sabihin na ang hitsura ng banal na martial scripture ay naaakit ang atensyon ng lahat ng powerhouses ng Greater Realms. Maraming powerhouses ng Doom Race ang nagtipon sa harap ng mga buhay na nilalang. Sinasabi ng labas ng mundo na ang balita ng Divine Martial Scripture ay dito ipinakalat ng ating lahi. Sino ang nagpakalat nito? Napatingin si Yori sa puting ilaw. Nasa unahan habang malalim ang iniisip. Umiling si Dolph. Wala siyang ideya kung sino ang nagpakalat ng balita. Ang banal na martial scripture ay akin. Isang matako na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Wyatt. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa harap ng puting liwanag. Inabot niya sa grab ang ilaw ngunit napilitang paatros ng malakas na kapangyarihan. Nang makita iyon, napabuntong hininga ang mga powerhouse na naruroon. Kung hindi makukuha ni Wyatt ang banal na martial scripture, sino ang kukuha nito? Sapat na ang maobserbahan mo. Ang mga inscription na lumabas mula sa ang Divine Martial Scripture ay malalim. Itinatala ng banal na kasulatan ang lagda. Kakayahan ng hindi magagapit. Martial arts. Kung ang isang tao ay maaaring maunawaan kahit isang bahagi nito, ito ay tiyak na malaking tulong sa paglilinang. Nag-uusap ang mga powerhouse sa isa't isa. Matapos mapilitan na madapa patalikod, naging madilim ang ekspresyon ni Wyatt. Isang nakasisilaw na espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Siya, sabi, walang paraan na hindi ko makukuha ang banal na martial scripture. Wyatt, huwag. Napahinto si Yori kay Wyatt sa oras. Sinabi niya, huwag kumilos ng padalos-dalos. Noon lang iyon. Tumigil si Wyatt.